Madilim ang langit sa ibabaw ng kabisera ng imperyo. Bilog ang buwan at malamig ang hangin. Tahimik ang mga bubong ng lumang bahay sa ibaba. Lumipat ang eksena sa lugar ng mga mahihirap. Maliwanag ang buwan at may aninong dumaan sa bubong. Isang itim na figure ang mabilis na tumalon mula sa isang bahay patungo sa isa pa. May malakas na tunog ng hangin habang lumilipad ang kanyang balabal. Bumagsak siya sa lupa at agad na tumayo. Isang matandang lalaki na may sombrerong kawayan at puting buhok ang lumitaw. Mabilis siyang tumakbo papunta sa isang lumang bahay na may ilaw sa loob. Pagdating niya sa pinto, may dalawang gwardya na naghihintay. Sa loob, nakaupo ang isang lalaking may maputing buhok at balahibo sa balikat. Ito ang pinuno ng Yuming Valley. Tumingin siya sa bagong dating at seryosong nagsalita. Tinanong niya kung kumusta na ang lagay. Dahan-daang tinanggal ng lalaking nakasombrero ang kanyang takip. Seryoso nitong sinabi na ang pinaghirapan natin sa loob ng 10 taon ay nawalan ng saysay. Nagulat ang pinuno at napatingin. Ipinaliwanag ng lalaki na iniutos ng emperador na lumayo ang aking Yuming Valley sa Fenglin City. Dagdag pa niya, at sabay na limitahan ang galaw ng 6 pang pamilya. Napayuko ang pinuno at nagngit-ngit ang ngipin. Sinabi niyang mukhang napansin na niya ito. Sa gilid, may isang lalaking may puting pamaypay ang ngumiti. Mahina nitong sinabi na Dagdag pa niya, kaya pala balak na ng emperador na buksan ang utos ng perlas. Tumingin siya sa pinuno at seryosong nagsalita. Sinabi niyang sa tingin ko ay nagawa na niya. Biglang sumigaw ang pinuno ng Yuming Valley at naglabas ng malakas na aura. Galit nitong sinabi na napakaswerte nila. Dagdag pa niya, gusto ng pamilya ng emperador na tulungan ang ika-8 pamilya. Idinagdag niya na nakadepende pa rin kung ang pamilyang iyon ay mabubuhay hanggang dumating ang oras na iyon. Ngumiti ang lalaking may puting buhok at humakbang palapit. Mahina nitong sinabi na hihihi, pinuno ng Yuming Valley, huwag kang mawala ng pasensya. Tumingin siya ng diretsyo at tinanong kung natalo ka ay tanggapin mo, bakit kailangan mo pa ng maraming dahilan. Ipinaalala niyang ang Yuming Valley ay isa sa 7 pamilya. Pero hindi mo kayang harapin ang 3 ordinaryong pamilya. Seryoso nitong sinabi na maghintay ka lang, ang iyong Yuming Valley ay papalitan nila sa hinaharap. Nagalit ang pinuno at napasigaw. Tinanong niya kung anong sinabi mo. Biglang yumanig ang lupa at nabasag ang sahig. Lumutang sa hangin ang pinuno habang naglalabas ng galit. Sigaw nitong sa simula pa lang, ikaw ang nagsabi sa akin kung ano ang utos ng perlas. Dagdag pa niya, at sinabi mo rin na balak ng pamilya ng emperador na suportahan ang ika-8 pamilya para palitan ang aking Yuming Valley. Umiiyak sa galit ang pinuno habang sumisigaw. Sinabi niyang sa loob ng 10 taon, lahat ng ito ay plano mo. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas. Tinanong niya kung ngayon paano mo masasabi ang ganyang bagay. Itinuro niya ang lalaki at sumigaw ng Zhuge Changfeng. Dagdag pa niya, dapat kang mamatay sa aking mga kamay. Mabilis na sumugod ang pinuno at umatake. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang yumanig sa buong bahay. Pero hindi man lang natinag si Zhuge Changfeng. Sa isang iglap, 2 figure na nakamaskara ang lumitaw sa likuran niya. Napaatras ang pinuno at napasigaw. Gulat nitong sinabi na matandang yin at yang. Ngumiti si Zhuge Changfeng at itinupi ang pamaypay. Sinabi niyang ang pinuno ng Yuming Valley ay talagang matalas ang mata. Dagdag pa niya, itong 2 nakatatanda na hindi nagpakita sa loob ng 100 taon. Tumingin ang pinuno at pinagpawisan. Sinabi niyang hindi inaasahan na makikilala mo sila. Seryoso nitong, sinabi na karapat-dapat kang tawaging unang pantas sa tiyanyo at pinuno ng 4 na haligi, punong Ministro Zhuge. Dagdag pa niya, nagawa mo pang anyayahan ang 2 matandang ito na bumaba ng bundok. Ipinaalala niyang kahit si Fang Qiubai, isa sa 5 Dragon Guardian, ay hindi kalaban ng 2 halimaw na matandang ito. Umiling si Zhuge Changfeng at ngumiti. Sinabi niyang sobra ang sinasabi ng pinuno ng Yuming Valley. Dagdag pa niya, hindi ako karapat-dapat sa titulo ng pantas sa tiyanyo. Idinagdag niya na ngayon ay hindi na ako nangangahas na harapin ng hayagan ang pamilya ng emperador. Sumigaw ang pinuno at sinabing punong Ministro Zhuge, ang sobrang pagpapakumbaba ay kay abangan. Tinanong niya kung sa lakas mo ngayon, sino pa ang makakalaban sa iyo sa imperyo ng tiyanyo. Dagdag pa niya, kahit isama mo pa ang pamilya ng emperador. Ngumiti si Zhuge at tumingin sa buwan.
Sinabi niyang hindi nakakapagtaka na natalo ang mga tauhan mo sa Fenglin City. Ipinaliwanag niyang sa mundong ito, ang kapangyarihan ay hindi nakikita sa panlabas. Dagdag pa niya, at muli, hindi ako ang unang pantas sa tiyanyo. Nagtaka ang pinuno at sumigaw. Tinanong niya kung hindi ikaw, sino pa? Itinaas ni Zug ang kanyang daliri at itinuro ang langit. Seryoso nitong sinabi na isang taong mas mataas sa akin. Nagulat ang pinuno at napasigaw. Tinanong niya kung ang ibig mong sabihin ay ang Hangul na emperador. Ngumiti si Zug at umiling. Sinabi niyang Hangul. Ipinaliwanag niyang 40 taon na akong punong ministro at hindi ko pa rin alam ang laman ng isip niya. Tinanong niya kung sa tingin mo ba ay Hangul siya. Idineklara niyang walang makakatalo sa talino niya sa tiyanyo. Lumingon si Zug at seryosong nagsalita. Sinabi niyang pinuno ng Yuming Valley, pwede ka nang bumalik ngayon. Utos niyang huwag kang gagawa ng gulo sa ngayon. Dagdag pa niya, mag-ingat ka sa matandang iyon, huwag kang magpahuli. Idinagdag niya na huwag mong sayangin ang lahat dahil lang sa kapabayaan. Tahimik na tumalikod ang pinuno at umalis. Naiwan si Zug na nakatingin sa buwan. Sa isip niya, mahina niyang sinabi na kamahalan, ano ang plano mo? Pagkatapos ay tumingin siya sa langit at nagtanong. Tinanong niya kung ano ba talaga ang utos ng perlas. Napabuntong hininga siya at mahinang sinabi na ha. Lumipat ang eksena sa isang madilim na gubat. Nakasulat sa itaas na bundok ng itim na hangin, maulap na kagubatan. Sa gitna ng gubat, may isang pulang lawan na kumukulo. Nasa loob nito si Zuofan na nakapikit at duguan ang mukha. Umiikot ang dugo sa paligid niya habang lumulubog siya. Makalipas ang ilang sandali, isang gintong bote ang lumutang sa ibabaw. Dahan-daang binuksan ito ni Zuofan at ngumiti. Sa isip niya, sinabi niyang 3 buwan na ang lumipas. Dagdag pa niya, ang uod ng nib ay inalagaan na sa malamig na lawa. Tumingin siya sa bote at seryosong nagsalita. Sinabi niyang oras na para palitan ang pangalan nito. Itinaas niya ang bote at idineklara. Sinabi niyang bibigyan kita ng magandang pangalan, uod ng dugo. Namula ang kanyang mga mata habang nakangiti. Sa huling panel, tumayo si Zuofan at tumingin sa malayo. Mahina nitong sinabi na oras na para umalis. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.